May nagpadala ng katanungan dito, ang sabi niya, Doc, safe ba yung mga weight loss drinks na nakikita ko sa TikTok? Parang effective naman daw. Ay nako, halika, pag-usapan natin yan. Kung sa feed mo ay halos mga nagpo-post ng mga miracle drinks na nagpapapayat ng mga tao, stop scroll ka muna kapatid, makinig ka muna dito. Tandaan, hindi lahat ng trending drinks ay safe na agad at effective na agad. Ang ilan sa mga narariyan hindi FDA registered, ibig sabihin walang government check kung ligtas ang laman, kung tama ang label, at kung walang harmful contaminants. Mas mainam po, i-check po ninyo muna sa FDA kung registered ang mga food supplements na yan. Oo, pwedeng maraming positive comments dyan sa comment section nila, tapos papalabasin na safe yan. Kasi maraming gumagamit. Pero tandaan po ninyo, maraming reviews ang fake. Marami din po mga nagko-comment lamang wala pang 1 year yung account. I-check nyo po maigi, maging mapagmatcheck po kayo. Tandaan din po, ang mga reviews sa social media hindi substitute para sa clinical testing. Maraming mga produkto na kahit mayroong mga magagandang befores and after photos, kulang po sa science at mayroong mga health risks. Oo, meron namang mga may benefits katulad ng ilang mga drinks na mayroong green tea extract, mayroong soluble fiber drinks, mayroong L-carnitine na mayroong research-based talaga for slight weight support. Pero tandaan po na meron din mga risks kung mataas ang caffeine na po pwede magdulot ng palpitations, anxiety, at ng insomnia. Meron din pong ilan na mayroong laxative herbs na po pwede po magdulot sa inyo ng diarrhea and consequently po pwede kayo ma-dehydrate. Meron ding iba naman na naglalaman ng mga undeclared sibutramine na isang banned substance dahil delikado po ito sa puso. Parang hindi magandang ideya yon, diba? Kung papakinggan mo pa lang, pumayat ka pero nagka-heart problem ka. So ang tanong, ano ang dapat gawin para ma-evaluate kung okay nga ba na bumili ng mga weight loss drinks na to? Una, check for FDA approval. Hanapin po ang FDA registration number sa label o itanong po sa seller ang FDA registration. O pwede niyo rin po yung i-cross-check sa FDA website. Kung wala, red flag po yan. Check nyo rin po yung mga ingredients. Iwasan po ang sobrang caffeine lalo na kung tataas pa sa 400 mg per day ng total. Third, check nyo po ang inyong sugar content ng mga binibili po ninyo. Kahit na FDA registered ito, makikita po ninyo yung sugar content dyan. Baka may mabibili kayong detox juice drink nga, pero sandamakmak naman po ang asukal dyan, imbis na pumayat kayo, calorie surplus din po ang maaaring mangyari sa inyo kapag napasobra kayo dyan. Next, pang-apat, dapat po ang drinks na bibilin po ninyo ay complementary, hindi kapalit ng diet ninyo. Dapat po may exercise at may balanced eating habits pa rin po kayo. And lastly, kahit na po pumasa sa mga yan, kahit na FDA registered pa yan, at kahit na okay sa lahat ng checklist na yan, tapos nabili po ninyo, paki-monitor po rin ninyo ang inyong mga vital signs kapag umiinom kayo ng mga yan. Monitor your blood pressure, your heart rate, your sleep, and even your bowel habits. At ito po, no, may isang nagtatanong din sa akin dito. Isa pa, nagpadala siya ng produkto, wala lang sa akin dito, pero ito po ay yerba mate. Meron daw silang iniinom na tea drink na ganito, nakakatulong daw po sa pagpapayat. Medyo naging familiar ako kasi nga yerba mate siya. At ang para sa akin, FDA registered naman po pwede pong gamitin. Pero again, dapat pa rin po with diet and exercise. Walang magic. Nakakatulong lamang to curb your appetite kaya hindi kayo kakain ng masyadong madami. Hence your caloric deficit. At yun po, sana meron po kayo natutunan at sana po ay pakishare na rin po sa inyong mga kaibigan. Baka sakali kasing mas marami pa tayo matulungan. Kung kinakailangan nyo po ng tulong, magpakonsulta po kayo. Naririyan po ang number ng aming klinika. See you next episode. Ingat!